Sir, Eh, ang ganda ng suot mo ngayon, mga ganyan. Walang pag-asa yung mga ganun empleyado, no? walang pag-asa. Hindi, kasi sir, di ba sa mga ibang opisina kasi yung, alam mo palagi yan, sa bawat isang opisina may isa, dalawa, tatlong epal dyan na halos walang ginagawa, kundi yung sunod lang ng sunod doon sa mga bossing, mga ganyan. Tapos Walang pag-asa. So dito hindi ka talaga pwede mandaya. Hindi pwede. Hindi. Walang mangyayari sa atin. Malalaman at malalaman. Malalaman at malalaman. Kasi hindi mo ma-deliver yung project. Aha. Sir, tanong ko lang sa inyo ulit, kasi kanina nabanggit niyo yung 18,000 to 25K, mga ganun. Sir, sa pagkakaalam niyo sa Pilipinas, Hindi pwede. yung malalaman at malalaman. Filipino IT Malalaman at malalaman. sa Pilipinas, Hindi mo ma-deliver yung project. magkano yung narinig mong sweldo ng isang highest paid o one of the highest paid IT na nasa Pilipinas mismo nagtatrabaho, ha? May idea ka kung ano yung pinakamalaki? Yung sa tingin mo lang, yung idea lang. Meron ako idea. Oo, meron. Ay, share mo naman. Mga digit na mataas. Mga magkano sa... Kasi ko, nung junior ako, nakikita ko yung ako kasi yung nag-install ng accounting system. Lagi ko kausap yung accountant. Nakikita ko yung... Meron ako idea. Oo, meron. Mga digit na mataas ng sahod nila. Kasi ko, yung junior ako, nakikita ko yung ako kasi yung nag-install ng accounting system. Lagi ko kausap yung accountant. Nakikita ko yung sweldo talaga ng mga IT. So, talagang siya, ang tataas talaga ng sahod nila. And then yung parang may isang fresh grad or na gustong-gusto nung nasa pinaka-lead nasa 35K na fresh grad yun. Malapit na sa sagot. Sir, yung kumbaga sa Pilipinas, may mga IT na tao ba na kumikita ng 1 million isang buwan? Alos tama lahat. Or na gustong-gusto nung pinaka-lead na nag-interview doon na tama yung sagot niya or malapit na sa sagot. Siguro, ka na nun, mga BP ka na. Pero yung sa mga mga kalahati siguro nun, kayang abot, Pero ka na doon, dapat expert ka na talaga. Sa Pilipinas po ay medyo mahirap kumuha ng ganong rate. Siguro, ka na nun, mga BP ka na. Pero yung sa mga mga kalahati siguro nun, kayang abot, Pero ka na doon, dapat expert ka na talaga. Yung mga nasa BP level, pumapalo yan, mahigit pa. Pero kung yung mga go ahead. Yung mga mga expert lang talaga, malaki pa rin siya compared para mga sa typical na IT, mga times 5 times yung mga nasa BP level, pumapalo yan, mahigit typical na IT na beginner pa. Pero kung yung mga senior or yung mga mga expert lang talaga, malaki pa rin siya compared para mga sa typical na IT, mga times 5 times hanggang times 10 ng sweldo ng typical na IT na beginner. Itong kinikita ng mga senior or experience talaga. Mga ganoon. Opo. So, mga ganoon ba sir, yung mga nasa Singapore, malaki si sweldo nun? Malaki na rin sweldo nila, pero may mga offers din naman kasi sa Pilipinas na ka-level nun or minsan malaki pa rin ang kaunti dun sa nasa ibang bansa. Aha. So sir, talagang kailangan mo lang i-build yung skill mo. Okay. So skill talaga naman. Ito talaga hindi talaga malaki na rin sweldo nila, pero may mga offers din naman kasi sa Pilipinas na ka-level nun or minsan malaki pa rin ang kaunti dun sa nasa ibang bansa. Talagang kailangan mo lang i-build yung skill mo. Skill talaga naman. Na Bisaya ang sulat. Or words, kumbaga. Okay. So, sir, yung ganyan, so ibig sabihin yan, hindi mo talaga kailangan na mag-abroad pag computer science ang tapos mo. In this day and age, hindi na kailangan nung mag-abroad. Hindi mo kailangan pumunta physically sa abroad para lang makapagtrabaho ng ganyan, Hindi naman.
Opo. May mga opportunity na remote na magagawa mo siya kahit nasa ibang bansa yung opisina ng kliyente o employer mo. Tsaka uso na ngayon Ganun. yung pumapayag na rin yung mga kumpanya na ngayon na ganyan, Hindi na katulad ng dati na kailangan talaga makita ka muna. May mga kung ano, Opo. May mga opportunity na remote na magagawa mo siya kahit nasa ibang bansa yung opisina ng kliyente o employer mo. So, naghahanap sila ng taong hybrid. Okay. Yung pumapasok at saka nasa bahay. Kumbaga hati. May 3 araw pa halimbawa sa bahay, 2 araw sa opisina. Opo. Pero ang catch ngayon, nagiging practice sa observation ko ay unti-unting nagre-return to office. So, naghahanap sila ng taong hybrid. Yung pumapasok at saka nasa bahay. Kumbaga hati. May 3 araw pa halimbawa sa bahay, 2 araw sa opisina. Linggo-linggo. May apoy, may magnanakaw pa sa bus o kung saan man. Uy, bahay lang. Aha. So, Kasi sayang yung oras. Marami pa ako matututuhan dun sa ano. Ang laki ng traffic dito, no? EDSA pa lang. Yung gagastasin mo mamasahe, tsaka yung susuot mo pa, tsaka yung kakainin mo pa. Oo. Malaki-laki rin Nako. yun. Malaki yun, lalo na sa nasa maraming mga story din. Mahina ang nature na magagaling. Ang kain ng tanghalian. 300! Ko. Mga kaibigan, kasi matagal na po ako nasa abroad, hindi ko na alam yung mga presyo. Oo. Kasi yung... Nako. Hindi kayo maniniwala, college. Malaki yun, lalo na sa nasa Taguig o Makati ka. Mahina ang 300 mo isang kain ng tanghalian. 300! Diyos ko! 300 times 20 days. Uy, wow, 6,000 pesos. Lunch lang yun. Lunch lang yun. 6,000 pesos na yun. Wow, $100 na yun. Wow. Uy. Wow. Ano rin pala. Malaki pala natitipid mo, Rowan, pala pag nasa bahay ka lang, Oo, malaking tipid yun kaysa mapunta doon yun. Kasi yung... Ano mo, gamit panggas. Let's say mo, for Lunch example, lang. yung kuryente mo naman siguro kinukonsumo sa computer, hindi ka naman siguro papalo ng 6,000. Diba? Hindi naman. Depende rin. Ang isang ano doon, malaking tipid yun kaysa mapunta doon yun. Para mahina yung consumo. Ano mo, gamit panggas. Kasi yung computer, malaki yung power supply niya, di ba? Yung wattage na, yung consumption per hour. Doon yun nagkakatalo. So, kumbaga... Hindi naman. Depende rin. Ang isang ano doon, mag-ano ka, invest ka sa laptop para mahina yung consumo niya sa kuryente. Kasi yung computer, malaki yung power supply niya, di ba? Yung wattage na, yung consumption per hour. Doon yun nagkakatalo. Kasi yung skill pa lang na may... O kaya, naka-gaming ka. Huwag ka mag-gaming laptop kung hindi mo kailangan ng graphics. Paano ba? Entry-level na computer, na laptop. Kung mag-uumpisa ka ng first year computer science, most likely hanggang makatapos ka ng fourth year, hindi naman po. Hindi naman. Kasi yung skill pa lang na may dinidevelop. Computer language, kailangan mong gumamit sa mas malakas-lakas na laptop. Hindi naman ganun, sir, yun? Hindi naman po. Kaya pa yun. Tatagal pa ng 4 years yung isang laptop. So, kumbaga... Unless na lang kung nag-graphics sila, yung computer graphics, yung nag-3D artist, mga ganun, kailangan talaga mamahal. Pero yung kunwari yung magsusulat ka ng mga software... Hindi naman po. Kaya pa yun. Tatagal pa ng 4 years yung isang laptop. Unless na lang kung nag-graphics sila, yung computer graphics, yung nag-3D artist, mga ganun, kailangan talaga mamahal. Mataas ang memory, ang tinatawag nila yung RAM. Okay. So mga kaibigan pala, yung mga nasa abroad, para hindi kayo mauto ng mga pamangkin nyo, mga anak ninyo, hindi pala kailangan ng mamahalin na computer. So, yung MacBook na nasa pwede po, basta mataas ang memory, ang tinatawag nila yung RAM. Kita nyo, booking na yung mga bata ngayon. Hindi. Pero, I see. So, maganda pala yun. So, yung mga computers pala dito sa abroad na medyo luma-luma na, pwede nyo pala yung bilhin at padala doon sa mga mahal nyo sa buhay na nag-aaral ng mga IT kasi hindi pala kailangan nung ganoon. Okay. Naku, Sir Rowan, ang dami namin natututunan sa inyo, Yan. Tapos dito, isa pa. Yung mga sinasabi mo ba ng mga, kilala mo nga pa pala yung gumawa ng I love you virus na yun? Hindi mo naman kilala yun? Hindi ko kilala, pero parang nasilip ko yung code na
Oh, sinilip mo, ano nakita mo? Madali lang ba? Ano lang yun? Nakalagay lang yun sa sa Microsoft Word. Nakasulat doon yung yung parang message niya rin. Nandun yung parang pinormat Di ko ko na pala, rin pero ng parang computer nasilip mo. ko yung code na Okay. Merong nakalagay na may nakalagay yun dun sa sa loob Ano ng lang yun? pinaka-code niya. Nakalagay lang yun sa I see. sa Microsoft Word. Okay. Ganun pala Nakasulat yun, doon yung Kasi po, mga kaibigan, yung isa parang mga, again, mga message early niya rin. 2000 lumabas yan si Nandun I yung Love You, no? parang pinormat ko na rin ng computer mo. Mga ganun. Oh, kasi Merong po, mga nakalagay kaibigan, na- yun po sa medyo hindi May nakalagay familiar yun sa dun sa system. sa loob Yung ng isa muna, pinaka-code niya. medyo talagang nakapinsala ng mga panahon na yun na virus po na kumalat po sa email na ang title ay I Love You something. Yung mga ganun. Ang nagsulat po noon ay Filipino. Yun po yun. Hindi ko lang alam kung ano ang intention niya, kung bakit niya ginawa yun. Alam mo ba kung anong rason niya doon? Alam mo ba? Hindi naman. Ang rason niya dun ayaw siyang pag-graduatein. Nireject yung thesis niya. Pinatunayan yung tama yung thesis niya. Talaga. Ano kaya? Pero sa sa loob yan, may tumulong din sa kanya na ibang grupo. Pero mga Pilipino rin. Aha, group effort Ang pala rason yan. niya dun ayaw siyang pag-graduatein. Nireject Medyo, yung thesis yan, niya. may tumulong din sa kanyang iba. Pinatunayan yung tama yung Kaya thesis niya. magagaling talaga mga Pilipino. Pero sa sa loob yan, Hindi, joke lang. may tumulong din sa kanya na ibang grupo. Pero mga Pilipino rin. Mga ano po yung pong kasing talino ng tao. Oo, medyo yan may tumulong din sa kanyang iba. Pag ginamit mo sa kabutihan. Kaya magagaling talaga ang mga Pilipino. Magagaling talaga ang mga Pilipino. Naman po yun. So, bahala kayo kung gusto niyong gamitin yan kahit saan. Basta ang sigurado lang ako niyan, palaging may mas matalino sa iyo. Yun ang problema sa IT. So, ingat lang minsan. Kasi akala natin minsan parang, hindi niyo ako mautakan. Tapos yung pala may mas matalino sa inyo. Yun ang masakit doon. Yan po yan, mga ganyan. So, Sir Rowan, tanong ko lang ulit sa ito. Malapit na tayo magtapos Kung ano yung, kung may kausap ka pang ibang mga magulang na talagang walang idea, hindi familiar sa IT, paano mo i-explain na ito po ay, kumbaga kasi para sa akin, napupuna ko lang, maganda kasi sa IT, isang career na hindi masyadong magastos. Oo, bibili ka ng laptop, tapos siyempre may tuition fee kasama na yan. Pero kumpara sa doktor, sa nurse, sa mga iba pang mga oksasiman o na marami kang babayaran, ito parang ang investment mo lang is tuition fee, na universal naman yan, isang laptop, tapos siyempre baon, pamasahe, typical na mukhang okay na. Paano kaya maiintindihan ng mga magulang yun na ang anak ko pwede dito, sulit ba talaga? Lalo na sa hindi nakakaintindi. Kasi in this day and age, Sulit po talaga kasi yung isang field, actually, kung natutuhan mo yung foundation, katulad nito yung foundation, pwede mong i-apply sa kahit sa medical side, sa medical research, pwede kang researcher sa medicine. okay. Sulit po talaga kasi yung isang field, actually, pwedeng sa marketing. kung Hindi ka naman natutuhan mo marketer, yung hindi ka naman foundation, graduate, pero pwede mong tulungan yung katulad mga nito marketing yung people o marketing corporation. foundation, pwede mong i-apply Yung sa website kahit sa nila, ganun, medical yung side, sa medical research, kasi pwede yung kang maging bumibili, researcher bakit sa hindi medicine. bumibili yung mga tao. Pero IT ka, di ba? Tulungan mo sila. Pwede mo i-apply yung alam mo doon. Pwedeng sa marketing. Hindi ka naman marketer, hindi ka naman business graduate. Pero pwede mong tulungan yung mga marketing people o marketing corporation. Kahit tayo yung website nila, ganun. Yung pan-detect kung sino yung bumibili, bakit hindi bumibili yung mga tao. Matutulungan mo sila sa sa mga program para ma-detect yun. Malabo na. Pero medyo magkakaroon ng kaunting friction later on. Ano? Kasi habang tumatalino yung mga AI, tumatalino yung mga AI. So,
kailangan pat yung IT rin. malabo na. Paano Pero gamitin yung mga AI na to? medyo magkakaroon ng kaunting friction Okay, so, later on. ang mangyayari ngayon yan, si computer Kasi habang scientist, tumatalino yung mga AI, parang paano yung sila mga AI, na- tumatalino yung mga ng AI. o nasa ibabaw pa rin ni So, AI para hindi mawala ng trabaho. kailangan pat yung IT rin mag-adapt na paano niyang gamitin tong mga AI na to. Nasa ibabaw ka pa rin Kasi Kaya papunta mong dyan yung kontrolin trend yung AI para mas magamit pa ng mas mabilis at mas maraming trabaho yung natatapos. Okay, so para rin matutunan mo yung AI, balik tayo ulit mag-aaral tayo ng computer science. Nasa ibabaw pa rin ni AI. Ganun, sir, yun. Yun ang, Dapat yun ang nasa ibabaw ruta ka pa rin natin, AI. Kaya mong tayo, sir, kontrolin yung kung ikaw AI susunod. para mas magamit pa ng mas mabilis at mas maraming trabaho yung natatapos. Nagmamadali. Ang disadvantage lang ng bootcamp, sir, yung tipo bang hindi wala siyang parang transcript of records. Degree. Ano? O wala siyang standard na academic records, wala ka nun. Para, sir, Kahit ano mag-bootcamp to, ako kung nagmamadali. isipin mo na lang para kang nag-aral magluto ng masarap na pagkain, pero hindi chef ang nagturo sa iyo o culinary school. Parang Degree. ganoon. O Parang ganun. wala siyang standard na academic records, Dami wala tayong ka nun. natututunan dito. Kasi Certificate lang doon usually po sa yan. mga bagong nakikinig lang, binanggit po yan ni Rowen, yan yung mga para bang 6-month short-term course, parang hindi naman certificate course, pero bootcamp para bang Parang ganun, obviously, parang kailangan ganun. medyo may konti kang background sa IT na rin kasi para makasabay ka dun sa program na ganyan. Pero matututunan mo ang isang bagay na kumbaga highly specialized tsaka highly employable ka siguro doon. Aha. Pero sir, yung bootcamp, hindi pwede ito talaga sa zero level ng IT, yung wala kang alam sa IT. Hindi Pwede. Kasi mga nakita kong program, may ano pa rin sila, yung parang screening. Okay. Na alam nila kung ano yung kulang. Either magkakaroon ka pa ng parang pre-bootcamp courses bago ka mag-bootcamp, bibigyan ka ng refresher Pwede. ba or Kasi additional course bago ka pumasok mga nakita sa kong actual na program, may ano pa rin Kahit sila, paano lang yung talaga parang sa bootcamp screening, yan. Typically, na alam nila kung ano yung magkano ang isang bootcamp? kulang. Either magkakaroon ka pa ng Typically, parang siya, pre-bootcamp courses bago ka mag-bootcamp, bibigyan ka nag-range ng 25K, yung refresher ba or additional course bago ka pumasok sa actual na Wow. bootcamp. At mahal yun talaga o sulit ba naman mga ganyan? Sulit naman. Typically, kung ano yung siya, estudyante ay mag-aaral. may nagre-range siya ng 25K, yung minsan may hanggang 100K, 200K na boot. Yung mukha ng job market. Okay. Mahirap pa rin pumasok sa industry. Ayun nga sir paano nga nagtatanong tayo sa mga nakakaintindi mga kaibigan. Sulit Mga naman parents, kung talagang yung more or estudyante less po, ay yung mag-aaral kinukwento ni at Rowen, i-apply niya yung kahit knowledge, dito sa and abroad, similar pagdating mo po dun, yung- makikita mo na talaga yung yung setup mukha po ng yan. So pwede kang ng magpunta job sa market. school, sa university, para Mahirap pa rin mag-aral pumasok ng- sa industry. Sabihin na natin yung long version, mag-aaral ka ng computer science. Ngayon, kung may background ka naman, nakakaintindi ka, or mabilis kang matuto, yung bang talagang natural lang na madali mo maintindihan, pwede mo subukan si bootcamp, pero medyo magastos pala. Pala yun. Magastos. Oh, pero in a way, siyempre sulit naman yan. Para sa iyo, sulit talaga. Lalo na kung matatapos mo yan ng naiintindihan mo tsaka matututunan mo yung new skills na yun. Aha. So sir, usually yung mga ganyan na mga bootcamp na yan, panugurado, ang Magastos. puro kadalasan yan yung may tungkol sa AI. Kadalasan yun tungkol sa AI. Pero nung nag-undergo ako ng isang bootcamp. Ako lang kasi may project ng AI. Sila ay yung mga typical pa na database, world. website, mga ganyan. Hello world. Hindi naman hello world. Hindi. Kadalasan yun tungkol sa AI. Pero nung nag-take ako ng, nag-undergo ako ng isang bootcamp. Ako lang yung may project ng AI. Sila ay yung mga typical pa na database, website, mga ganyan. Sinusulat doon. Tsaka Hindi naman hello world. Yung sa website, pag yung walang laman yung website, di ba nakasulat doon Latin eh. Hindi ko na matanda kung ano. Ipsum. Ayun! Lorem ipsum. Ganyan. So, yun palagi para lang masabi may laman po. I see. So again sir, ito nako, sa tingin ko kailangan natin tong igawin pa natin ng mga
mini-series natin to para ma-explain natin kasi Lorem ipsum ipsum. sa cryptocurrencies. Tapos may tanong rin ako yung bakit ba maraming mga Filipinos na naloloko sa scam sa social media? Yung bang bakit ba yung mga tao nawawalan ng malalaking halaga ng pera sa taong nakilala lang nila sa internet pero kung uutangan mo ng personal, ni 1,000 o 10,000 pahirapan? Opo. Diba? Yung mga ganyan. Diba? Nagtataka ako kasi doon sa mga tao na nawalan daw sila ng 100,000, 1 million, o kung ano-ano sa tao na sa internet na maraming pinapangako. Pero, paano ka nagtiwala doon? Hindi, ano mo yun? Pero, siguro si Sir Rowan makakasagot yan in one of the series po na ganyan. Tapos po, kung meron po kayong tanong, lagay lang nyo po sa comments dito po sa sa ating YouTube na ito. At forward natin to kay Rowan at para masagot ni Rowan tsaka makapag-research si Rowan kung in case na may medyo technical yung tanong or may mga importanteng data para lang siguradong very related po yung sagot niya. So, mga magulang po dyan, like I said, siguro nga yung IT ang isa sa pinakamatipid na maganda ang return of investment sa pagdating sa pag-aaral. Pero, sa susunod natin mga episode, magpapagawa tayo kay Rowan ng parang checklist kung ikaw ba ay pang IT or talagang pang ibang linya ka ng career. Hindi naman po kasi pwedeng lahat tayo ay Filipino, pwede tayo mag-IT. Yun naman po yun. So, Sir Rowan, maraming salamat. Baka sir, meron kayong gustong batiin, meron kayong gustong i-promote, pakibanggit na lang sir tayo dito. Wala naman muna sa ngayon. Uy, wow. Ayan, ganyan yung makikita niyo minsan sa yung mga medyo konting magsalita, malalim po ang mga still waters run deep. Yan po. So, yan po si Rowan Iral po. Ayan, Wala naman muna sa ngayon. Isang programmer, isang scientist na rin, tapos with more than 18 years of IT experience po sa industry po sa atin sa Pilipinas at nagta-travel na rin siya sa labas ng Pilipinas regarding po sa IT po yan. So, makakasama po natin yan in our future episodes. Magre-request lang po kayo, sabihin nyo natin, i-forward po natin kay Rowan. Rowan, thank you very much again. Napaka-insightful. Napakaraming namin natutunan sa inyo. Ha? Magbabalik po tayo after a few reminders lang po. Yes po mga kaibigan, again, dumating na po tayo sa part of the show. Thank you po. Kailangan na namin po magpaalam po sa inyong lahat dahil natapos na ang ating episode para po dito sa araw na ito, October 28, 2024 po ito. At kami po nagpapasalamat sa ating IT resource person, Rowan Iral po yan from the Philippines. Maraming salamat po. At magtatayo pa tayo ng iba pa mga episodes kasi napakadaming, kumbaga maraming pwedeng pag-usapan po dito. Maghahanap pa tayo ng ibang makakasama rin natin dito pa at sasabihin ho natin sa inyo mga tips po sa IT industry na pwede sa bahay lang pala ninyong gawin, pwedeng laptop lang ang puhunan ninyo, tuition, tsaka yun na yun. Hindi na kailangan ng mga uniform, hindi na kailangan ng mga project, di ba? Mga kung saan mga outing. So, maganda. So again po, maraming salamat po sa inyo lahat. The Kaibigan Podcast, don't forget to like, comment, and subscribe. Maraming salamat po.